nakakatuwa at ngayon, parang yung sinabi namin kanina, yung mga kataong bahay natin na hindi pa handa doon sa kanilang financial independence, makakasama natin Miss Eden Lozano at pag-uusapan ng financial preparedness. Good morning, Miss Eden. Good morning, Abay Mylene. Thank you for having me here. Of course. Alam nyo, mga katulad nyo ang kailangan naming makausap. Para itong mga kataong bahay natin, magkaroon sila ng idea. Para hindi ba yung pag dumating yung panahon, parang kakapaka pa, wala nang makuha. Tama po ba yun? Tama po yan. Oo. Pwede bang bigyan natin ng idea, bakit ba kailangan natin ng financial independence? Opo. Una po sa lahat, yung pong survey kasi na ginawa ng National Statistics and Coordinating Board, sabi po nila, out of 100 retirees, dalawa lang talaga ang financially independent. Ang 45 po, nagre-rely po sa mga tulong ng mga kamag-anak. Oo nga. Yung pong 30, sila po ay nagre-rely sa charity, at 22 po ay nagtatrabaho pa. So, tasan po ang preparasyon natin doon financially. Ang lifespan po ng buhay ng tao, pag lalaki, 68, pag babae po 74. Kung nag-retire po kayo kung kayo ay babae at nag-retire po kayo ng 60, may 14 years ka pa po para mabuhay. So, hindi po yata tayo handa kasi ayon sa pag-aaral ng Study of Lifestyle, Attitude, and Relationship, isa lang po sa bawat Pilipino ang talagang nagsisave. So, paano po ba magiging financially independent? Kasi nga sa survey, dalawa lang. Sad to say, no? Opo. Una po dapat, mayroon po tayong 4 na steps. Ang unang step po dyan, kailangan po i-identify nyo kung ano yung financial goal mo or need mo. Pero, bawat stage po ng buhay natin, iba-iba yung goal natin. So, meron tayong 4 na life stages. Meron tayong yung pong nag-uumpisa ka pa lang, getting started. Meron po tayong moving up. Ito po yung stage ng buhay natin na nagpapamilya na po tayo. Ang concern natin ay ang mga anak natin, paano sila gagastusan, yung mga expenses po natin sa household. Yung pangatlo po ay ito po yung ikaw po ay naghahanda sa future, no? Preparing ahead. At ito po yung time na ang concern naman po ng mga kataong bahay natin ay yung health at kung paano po yung magre-retire. And ang last stage po ito yung leaving a legacy. Yung leaving a legacy po, ano po ba ay yung maiiwan natin sa ating mga minamahal sa buhay? Yung sa 4 na nabanggit ninyo, alin ba yung ating mga kataong bahay dyan? Maaring sila yung isa sa nag-uumpisa, maaring sila yung nagpapaaral na, maaring sila naman yung, sabi niya, eventually, mag-iiwan lang sila ng legacy. So, alin man yung kanilang stage dyan, dapat talaga, meron din silang goal na ginagawa, towards their goal. Pangalawang step po natin, after po na ma-identify nyo yung goal ninyo, base sa life stage nyo, dapat po mag-adapt po tayo ng behavior and discipline po ng mga taong individually fit. Sino po ba yung mga tao na individually fit? Ito po yung mga tao na ang kanila pong behavior ay yung pong meron po silang kinikita, babawasin po nila yung savings at yung pong natitira, yung po yung expenses. Ayan. Meron yan na nakikita nila naman sa ating television screen, di ba? Alin kayang behavior ang meron yung ating mga kataong bahay? At alin ba yung ideal? Yung po yung nandoon po sa behavior 1, behavior 3. Okay. Kasi po, yung po ang behavior na dapat i-adapt ng ating mga kataong bahay para po tayo maging financially independent. Ano po ulit yung behavior 3? Pag kumita po tayo, bawasin na po natin yung savings at saka po yung natitira, yun po ang gagastusin natin. Step number 3 po. Teka muna, Miss Eden, alam nyo, para bigyan lang natin ng diin. Karaniwan, pag sinabi nilang, kasi ang ganito ako, pag may kinita ako, tsaka na muna yung savings na yan. Importante ba naman yan? Yan ang karaniwan, hindi ba? At tsaka sabihin yan, kulang pa nga itong kinikita ko Yan po yung karaniwang sasabihin ng taong bahay. Pero ideally, binabanggit nyo yung behavior 3 na ang dapat ay kita minus savings equals expense. Which means, ang gagastusin lang dapat yung kanilang itinabi after sila ay mag-save. Tama po ba? Agree po ako dyan, Abay Mylene. Pero meron din po tayong kasabihan sa Pilipino. Pag gusto,
may paraan. may paraan. Di po ba? Totoo naman yan. So, yun po ang masasabi ko. Pag gusto po natin talaga na maging financially independent at alam na po natin yung goal natin, kailangan po i-focus po natin ang sarili natin doon sa goal na yun. Para po maging independent tayo in the future. Kaya nga po natin sila tinuturuan ngayon. Naku, kaya ngayon, mga kataong bahay, mag-focus kayo dun sa sinasabi ni Miss Eden dito para alam natin na meron tayo talagang pwedeng magawa, hindi ho ba? Dahil sa kagustuhan natin na maging financially independent. Sige po. Yung pangatlo po nating step, ito na po yung take control of your finances. Ayan, may control. Opo. Alamin po natin kung saan po napupunta yung pera natin. So, let's say for example po, ang kataong bahay po natin ay retiree siya. Mayroon po siyang mga tinanggap mula sa kumpanya niya. Ngayon, hindi niya alam kung saan niya gagamitin. So, kung kunyari, puro pamamasyal lang, hindi niya naiisip na later on, magkakasakit ka, paano mo susuportahan yung pagkakasakit mo later on, yung needs. So, dapat, alam mo kung saan mo dinadala yung pera mo. Ngayon, yung pong pag may pera kayo, halimbawa, kung wala na po kayong hanap buhay, mag-save pa rin po kayo. Kung kayo naman po ay mga mami na tumatanggap ng allowance mula sa mga mister ninyo, i-treat nyo po yung savings as an expense. Isipin nyo, expense ito. So, ibabawas ko na ito. Ayun. Para po yung... So, talagang ang treatment dito, pagka meron kayong natanggap, para bang naka-budget na talaga ito. Opo. As part of your expense, pero Yes actually, ito po ay savings. Ayan, maliwanag yan, mga kataong bahay. Opo. Huling step po natin. Kailangan po yung sinave natin na yan, i-invest po natin. Kasi po ang sinave mo, nag-save ka po ng 1,000. Tinabi mo po sa, let's say for example, sa isang envelope, sa alkansya, sa probinsya, nilalagay dun sa haligi ng kanilang ng bahay. Pagkatapos po ng 5 taon, yung bilang nyo yun pa rin po. Nag-save ka rin. Kaya lang po, mali po yun. Bakit po? Kasi meron po tayong tinatawag na inflation. Sa statistika po, ang inflation po for the last 10 years ay 5%. So, kung ang sinave mo po ay magkano lang, yung halaga po nung sinave mo na 1,000, bumaba na po ang halaga niya pag ginastos mo. So, kailangan po yung investment po na nagpapasukin mo mula po doon sa sinave mo, higher than the 5% na inflation. Ayun. So, yun po yung tinatawag natin na magiging independent ka. Bakit? Kasi po, technically, ang definition po natin ng financial independence ay yung pong savings mo will generate another income. Ang tawag po sa another income na yon is investment income. Yung investment income po na yan po ang gagamitin mo to cover your monthly expenses. Kung nagkasakit ka po, enough yan, pangbayad mo po dun sa pagkakasakit mo. Kung magre-retire ka naman po at gusto mong enjoyin ang lifestyle mo, panggastos mo, pang travel. Ang tanong, kung tayo po ba ay handa. So, kung financially prepared po tayo, pwede po nating masusugan yung survey na ginawa po, nung last week lang po, nagdi-discuss kayo, na in 2014, ang mga Pilipinos po will choose simple but comfortable life. Ayun. Paano po natin maa-achieve yun? Yung simple but comfortable life, kailangan po we are financially independent. Huwag po tayong sumama doon sa 45 na nagre-rely sa mga kamag-anak, sa mga anak. Huwag po tayong humingi sa charity. At higit sa lahat, pagdating ng retirement natin, retire talaga tayo, hindi tayo mag-continue to work. Oo nga. Opo. Alam nyo, ang dami niyong sinabi na, kumbaga sa ano kapag hinimay-himay natin, napakamalaman. Malaman po. Dahil lahat ng binanggit mo, Miss Eden, alam mo, dapat makita ito ng ating mga kataong bahay. Opo. Hindi po biro na pagka tayo ay nagkaroon ng hanap buhay, eventually nawalan at wala tayong babalikan o wala tayong fallback position. It's about time na yung napag-usapan natin ngayon, bumalik do sa kanilang kaisipan. Opo. Na kahit nga sabi niyo, no, nanonood pala kayo ng taong bahay lagi. Opo, Salamat po. opo. Yung pagiging simple but comfortable, yan ho yung gusto nating ma-achieve ng bawat Opo. isa. Given na nag-save sila. Opo. At ginamit sa
tamang investment. Tamang investment. Ayun. Marami po tayong financial instruments higher than inflation. Ayun. Alam nyo, yung mga some kind of investment na yan, marami yan, but that will take another segment siguro para pag-usapan. What's important is yung awareness po ng ating mga kataong bahay at huwag sana nilang sayangin yung mga ganitong awareness. Opo, hindi po dapat huminto na alam mo na ano po yung dapat action. take action. Naku, thank you very much ha. At sana sa mga susunod maimbitahan namin kayong muli. Opo, all the time po para po makatulong po sa ating mga kataong bahay. Ayan. Baka meron kayong gustong batiin. Okay po, binabati ko po ang lahat po ng mga taga-taong bahay. Sana po wag pong maghumangga sa pandinig lang, nalaman natin. Ang importante po, kumilos po tayo para po ma-achieve po natin yung tinatawag nating financial independence. Ayan. Magdedeklara tayo ng Financial Independence Day. Oh, tama. No? Financial Independence Day, gusto nating lahat yan maging financially independent tayo. Yung anak niyong gwapo, anong pangalan? Si John po. Ayan, si John ay panayang ngiti sa'yo. Okay po. Maraming salamat, Miss Eden, at sa mga uulitin. At I'm sure marami pong napakinabang ating mga kataong bahay. Sana po may natutunan sila. Ayun, definitely po. Magbabalik po ang taong bahay. Diyan lamang po kayo. Salamat po.